guys! Muli ito si Ate Yoli ay nagbabalik po sa inyo. Magandang umaga at magandang tanghali at magandang gabi. Saan man po kayong dako ng mundo, mapa-Pilipinas man po tayo or mapa-ibang bansa, nawa po ay nasa mabuting kalagayan po tayong lahat at walang anumang karamdaman sa ating mga katawan. Lalong-lalo na guys, ang ating mga kapwa OFW, mag-ingat po tayo kahit saan man bansa tayo. Dahil may mga mahal po tayo sa buhay na naghihintay sa atin sa Pilipinas, di po ba? At ganoon din po ang ating mga mami, mga daddy, ate, kuya, tito, tita, lolo't lola. Mag-ingat po sa Pilipinas po dahil nga ang weather natin ay paiba-iba na po ngayon. So sa araw na ito ay meron po tayong bibigyan na isang reaction. Ayan naman po nakita natin dyan sa ating thumbnail na si Kuya Bal ay pinagsabihan ang mga basher at ganon din si Ruel o Malalag ay muli nagsalita sa kanyang mga basher at ang kanyang mga reactors. Di po ba? Pero bago po ang lahat, nais ko po muna supportan po muna natin ang Team Kalingap sa pangunguna po ni Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna's Vlog and Kalingap Rob. And of course, Ruel o Malalag and Rochelle Morales Vlog. Huwag po tayo guys mag-skip ng ads sa kanilang mga video upload. Dahil sa hindi po natin pag-skip ng ads ay malaki po ang ating naiambag sa kanilang pagtulong sa mga nataong nangangailangan. Di po ba? So, ganun din po ay makisuyo na rin si Ate Yoli's Vlog. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe kay Ate Yoli's Vlog, please do subscribe my channel, Ate Yoli's Vlog, at paklik na rin po guys ng inyong notification bell na sa bawat video upload po natin ay ma-notify din po kayo. So, bago po tayo magbigay ng ating komento dito sa mga issue na ito ay nais ko po muna samahan niyo po ko, panoorin po muna natin ang ating video clips na nakuha kung saan ay kay Kuya Bal. Pamangkin ko yan ha. Bakit yung binabas yan? Ito si Ruel o Malalag. Mabait namang tao yan. Ano ginawa sa inyo, binabas nyo yan. Itong si Ruel ha. Ano nyo sa akin? Mayroon ba siyang ginawa na binabas yung tao? Ay, screenshot yun no? Ano? O may views, may record kayo na itong si Ruel, inaaway kayo? Meron ba? Ito ba ay masamang tao? Ito ba ay masamang ugali nito? Mayroon bang ganong records? Ba't yung inaaway ito? Itong si Ruel. Ba't yung sinisilaan nito? Mayroon ba siyang ginawa sa inyong masama? Ay, ano nyo? Screenshot ninyo. Amangkin ko ito mga kaibigan, mga kalingap. Didipahan ko ito. Kung ito ay mayroong ginawa pong hindi maganda, sabihan ko yan. Di ba? O Ruel, ikaw pa may nagawang masama sa ibang mga tao dyan. Kung may ginawa siya, isabihan ko. Pero huwag niyo pong away. Wala namang ginawang masama sa inyo, aawayin nyo. Hindi ito tama yun. Para idal niyo yung tao, gagawa ng kwento. Hindi po. Ako po, mga kalingap, ang nag-invite dito kay Ruel o Malalag. Dito lang yan. Sa lighthouse. Titira. Ngayon, kung mag-asawa man siya, o di ko may bahay sila, lumipat sila. Lumilipat, ano? Hanggat wala siyang asawa po, dito lang yan. May bahay dito, libre. Kung gusto niya mag-ambag sa kuryente, nasa kanya po yan. Pamangkin ko yan eh. Ang aming vlogger dito, libre ang mga, libre pagkain. Diba? Libre internet. Libre tirahan. Libre tubig. Yung mga allowance pa yan. Si Ruel po, walang allowance yan. Hindi yung kumakain dito, bibihira. Tapos sisilipin nyo. Matubang ka eh. Matubang ka. Magkaalis dito. Hindi na. Pero kung mag-asawa siya at magbukod, nasa kanya po yun. Kung pinatayan ng kalingap, didipahan ko yan, yung pamangkin ko na yan. Pag may problema dito, ako ang naharap niyan. Ba't nyo inaaway? Huwag nyo awayan niya si Ruel o Malalag.
Huwag ninyong awayin yan. Ako mga kalabo ninyo, ginawa niyo yan. Pamangkin ko yan eh. Pamangkin ko yan. Mabait yan! Sinaaway-away ninyo? Bakit? Anong screenshot ninyo? Anong ginawang mali ni Ruel sa inyo? Ginaw. Makalingap. Mayroon ba? Anong ginawang mali ni Ruel sa inyo? Makiano yung screenshot kung may ginawang mali. At isimuran ko siya. Diba? So yan guys, no, nakita naman natin dyan guys sa video clips na nakuha natin kay Kuya Bal. Ayun nga sa kay Kuya Bal kahapon sa kanyang live ay bakit nyo inaaway? Nagtatanong si Kuya Bal, bakit nyo inaaway ang kanyang pamangkin na si Ruel of Malalag? At maliwanag sa atin no, na sinabi ni Kuya Bal, si Ruel of Malalag ay kanyang pamangkin, ay kanyang kadugo, no? Anak siya ng bunsong kapatid ni Kuya Bal na walang iba ay si Kuya Awi. Ito ang pamilya ay napakabait, no? Kahit na si Kuya Awi noon na nandyan sa diet ay napakabait. Ang tanong ni Kuya Bal, ano ba ang kasalanan ni Ruel of Malalag? Bakit nyo inaaway? No, bakit nyo inaaway? Yun ang sabi ni Kuya Bal, kung may pinakita kayo, may papakita kayong ebidensya, screenshot nyo na si Ruel of Malalag ay nagmura, minura kayo, or nagsalita ng hindi maganda sa inyo, ay ipakita nyo kay Kuya Bal at si Kuya Bal ang mag-disiplina kay Ruel of Malalag. Pero yun nga naman guys, mga kalingap, mga kalangga, nakita naman natin at kilala natin si Ruel of Malalag. Malayo mangyari yun, di po ba? Malayong mangyari dahil unang-una napakabait na tao at wala siyang sinasayang na oras kundi nakapokus lamang sa kanyang mga pagtulong. Di po ba? Nakapokus lamang si Ruel sa kanyang pagtulong. Kaya, yung sabi nga ni Kuya Bal, ano ang problema nyo kay Ruel of Malalag? Kung may problema kayo, sabihin nyo kay Kuya Bal. No? Magsumbong kay Kuya Bal. Or andyan ng Merds. Magsumbong sa Merds kay Mighty Amy. Huwag po tayo basta mag-live, magsalita, na kung ano-ano. Dahil nga sa, mayroon ng rules ang Kalingap. Di po ba? Mayroon na tayong rules dito sa Kalingap na dapat nating sundin. At syempre, tayo din naman bilang mga tawag yung, ano ba yung terms ni Ate Emmy? Yung sampid, no? Tayong mga sampid dito sa Kalingap, sumisilong sa Kalingap, di po ba? Tayo lahat dito na mga charity vlogger, mapa-charity vlogger man, or mapa-reactors, tayo po ay nakikisilong lamang sa Team Kalingap, sa kay Kuya Bal. Dahil sa kabaitan ni Kuya Bal, dahil sa kanyang kabaitan na gustong tulungan ang mga charity vloggers at ganun din ang mga reactors para magkaroon ng kita, di po ba? Especially ang sinasabi ni Kuya Bal sa mga reactors na lalong-lalo na mga reactors na nasa abroad. Ito po ay actually hindi naman po talaga naming inaasahan, no, ang sahod dito sa pagiging YouTube. Pero ito ay para sa amin, ay para sa akin, especially para sa akin ay parang palipas oras, pantanggal stress, di ba? Naaaliw tayo dito, lalong-lalo na nakikita natin, na-miss tayo na merong kalingap na tumutulong sa ating kapwa Pilipino. Di po ba? At yun nga, ang sabi ni Kuya Bal na wag niyong, bakit niyo inaaway si Ruel? Si Kuya Bal nga, dito lang si Ruel of Malalag sa akin. Hanggat hindi siya nag-asawa, dito lang siya sa akin. Kung mag-asawa, sigil umalis siya. Pumunta sa doon, kung may bahay na sila ng asawa niya. Di po ba maliwanag yung sabi ni Kuya Bal? So, sana ay maliwanag din po sa atin, mga basher dyan, no? Hello mga basher. Maliwanag sa atin yun, guys. Maliwanag sa atin na wala po tayong karapatan at si Ruel of Malalag hindi niya po deserve na mabas dahil wala po siyang ginawang masama sa inyo, sa atin. Sobrang bait ng tao at wala na lang siyang ginawa kundi magpuko sa kanyang tinutulungan. At isa pa,
yun yung sinabi ni Kuya Bal. Ako nagpapunta dito dahil yan nga, dyan sa Malalag nagpapabahay, ang dami na ilan ang na kanyang napabahay, pero kulang ang views, kunti lang ang views, no? Dahil hindi pa kilala si Ruel. So, ang sabi ni Kuya Bal, pumunta ka rito ng Dait para matulungan ka nang lumaki ang channel mo. At yun nga ginawa. At nakita natin guys, hindi lingid po sa atin lahat ng mga nandito sa Kalingap na pinromote ni Kalingap Rab ang channel ni Ruel. Hanggang sa nagkaroon nga ng Rochelle, nagkaroon ng teleserye at dun lalong nakilala si Ruel. Alam po natin yan, di po ba? Kaya sa ngayon dahil sa kanya, ginagawa niya naman ang lahat. No, ginagawa ni Ruel ang lahat. Hindi po siya nagkulang. Hindi po siya naging tamad. Yun nga ang sabi ni Kuya Bal na sana ito ay sa mga mahilig po dyan content kay Ruel, no? Yan. Sa mahilig mag-content kay Ruel sa every time na nagla-live kayo. Yung sabi ni Kuya Bal, pakatandaan niyo po, na ang sabi ni Kuya Bal, nililibre ko nga dito yung mga charity vlogger na hindi ko kaano-ano, hindi ko kadugo. Libre sila. May mga allowance sila kay Kuya Bal. Libre ang bahay, libre ang tulugan, libre ang pagkain, libre ang wifi. May sahod pa, may binibigyan pa sila ni Kuya ng allowance. What more na si Ruel of Malalag? Ay, kayo na mga basher, pinapauwi nyo si Ruel? Asan ba yung utak nyo? Wag naman po ganon. Maging fair naman po kayo. No? Maging fair po tayo at isipin po natin na wala po tayong karapatan. No? Wala po kayong karapatan na pauwiin si Ruel of Malalag sa Davao dahil hindi po kayo ang nagpapunta kay Ruel sa Dait. At una-una, si Ruel ay isang matubang. Kaya wala po kayong karapatan na pauwiin siya ng Davao. Oo, uwi naman talaga si Ruel pa dahil doon nga siya Pasko't bagong taon sa piling ng kanyang mga magulang, mga kapatid, sa kanyang family. Di po ba? Nakaplano na yan, yung pag-uwi ni Ruel. Pero yung isa inyo kasi ang gusto nyo pa-uwi na doon na daw mag-vlog. At sino kayo? At sino ka? Magsabi na pauwiin na lang siya. Na hindi naman daw nakakatulong si Ruel sa Kalingap. Ano bang ibig sabihin nyo ng pagtulong? Nang hindi nakakatulong si Ruel sa Kalingap? Ang matanong ko lang, bakit ba nasabi nyo hindi nakatulong si Ruel sa Kalingap? Ano ba ang Kalingap? Di ba paglingap sa mga taong nangangailangan, sa mga taong mahihirap? Di ba si Ruel na isang araw lang may pinabahayan, nag-turnover sa kay Just Ivan, at hindi lang yun pabahay ang ibibigay ni Ruel of Malalag kay Just Ivan, kundi pati pagpa-opera sa bata para magkaroon ng puwet. Para maintindihan niyo po. Huwag po tayo magpadala minsan sa ating mga emosyon. Magpadala tayo minsan na parang akala natin kung sino na tayo. Di po ba? Huwag po natin kalimutan na si Ruel of Malalag, isang kalingap at isang matubang. Wala pong ibang makakapauwi kay Ruel of Malalag sa Davao, kundi si Kuya Bal lamang. Wala po kayong karapatan. Mahiya po kayo magsabi na umuwi si Ruel sa Davao. So, dito guys, no? Dito muna tayo hanggang dyan. Panoorin po muna natin ito ang video clips din na nakuha natin kay Ruel of Malalag na kagabi din, no, ang live ni Ruel dito para klaro po lahat dahil gusto ko rin po na sana maklaro lahat ito sa mga subscribers, sa mga viewers na mga taong hindi natin alam kung anong pag-iisip. Di po ba? So, let's go, samahan niyo po ako ulit. Speaking of mga kalingap, no? Reactors mga kalingap. So yung reactors mga kalingap is pinili din po yun ni Kuya Bal, no? Galing sa mga napili ko, mukhang in-stop mo na sila. And then the other day, si Kuya Bal pumili naman po ulit ng, yun nga po, mukhang sinala yung mga napili ko. So yun, may mga napili doon, sila Wow Life TV, yung mga magre-react yun sa akin.
wala po ang name doon ni Monsieur Japina, mga kalingap. Wala po ang name niya doon. So it means, wala po siyang karapatan na mag-react din po sa akin. Kahit man sabihin niya na positive yung reaction niya, okay lang sa akin na hindi ma-promote, no? Yun nga po, hindi ko din po hinihingi sa inyo na i-promote niyo po ako, no? Basta po pakiusap ko lang po kung sino lang po yung pwede mag-react sa akin, no? Hanap na lang po kayo ng ibang maging content niyo po, no? Kasi nga po, ganito na po ang nangyari, no? Medyo mahirap na po. So, pakiusap ko lang po na sana wag na lang po isali yung name ko, no? Yung picture ko po sa thumbnail, no? Kasi sa listahan wala po ang Monsieur Japina. Ilan po ang request ko, mga kalingap, sa kanya, no? Sana mapanood niyo po ito. Kaya kasi ano na po nangyari, no? Ganito mukhang toxic na po yung nangyari, no? Tapos gusto namin dito sa itong community is peaceful lang, no? Payapa lang, kasi tumutulong kami dito ng payapa, no? Wala po kaming walang issue, no? So, kung gusto niyo po ng yun nga po, views, no? Ibang na lang po, ibang content na lang po, no? Ibang subject na lang po ang ita-thumbnail niyo po, no? Kasi ako po, hindi naman ako madamot na tao, no? Hindi naman po ako madamot, no? Pero sana, no? Sana kung yun nga po, sumunod na lang, no? Sumunod na lang sa simpleng rules na huwag na lang i-react, no? Kasi para sa akin, kontento po ako, no? Kung ano po ang channel ko ngayon, no? Ayaw ko po na persahin sila na i-promote ako, no? Ayaw ko po na pilitin sila na i-share yung mga uploads ko, share yung videos ko, i-share yung channel ko. Kasi alam ko, mga kalingap, kung solid talaga, kusay ang magsasubscribe sa'yo. Yun, totoo, mga kalingap, di ba? Kung totoo silang mga viewers or organic sila na mismo yung maghahanap ng channel mo, no? Or sila na yung mag-subscribe dito sa channel ko. Kaya sa akin po, no, okay lang po na hindi ako ma-promote and okay lang po na hindi nyo po akong i-promote. Basta wag nyo lang po akong i-content. No? Yun lang po, mga kalingap. Or pangalan ko or picture doon sa mga thumbnail. Hanap siya po ng ibang mga content. Kasi napaka-toxic na po. No? Nangyari na po. Ganito, no? Medyo hindi na siya healthy na dito sa YouTube, no? Medyo puro bangayan na po, ganyan. Hindi po kasi ako sanay sa mga ganyan, no? Ayaw ko po magpa-promote sa isang, halimbawa, sa isang YouTuber or actor na yung mga content niya, no, mostly is talagang may kaaway, no? Yung reaction niya is talagang, yun nga po, dami mga kaaway, no? Problema dito, problema doon, tapos ipopromote pa ako, no? Ayaw ko ipopromote sa ganyan. So, mas gusto ko po, pipiliin ko po yung simileng kalingap, yung for good vibes lang, no? Tungkol naman po kanina, mga kalingap, no, sa live po ni Kuya Bal, no? Actually, hindi naman po ako totaling, yun nga po, nagsumbong, mga kalingap. Sa akin po, no, tinatanong ko lang po si Kuya Bal kung sa mga naninira, no, kung ano bang problema nila sa akin. Kasi tayo, mga kalingap, ikaw po, wala ka pong ginagawang mali dyan. Wala ka pong tinatabatang tao, tapos ginaganyan-ganyan ka po, no? Okay lang sana, isa, dalawa, or tatlo. Okay lang sana. Pero pag halimbawa, every live, every content, every topic, puro ikaw na lang, ganyan. Diba nakakasawa din, mga kalingap? Tapos, wala kang ginagawang mali sa kanila, no? Sa kanila. So, nagtatanong ako kay Kuya Bal kung bakit ganito, bakit, ano bang problema, ganyan. Kasi kung may problema, ako po yung mag-a-adjust, mga kalingap, no? O ako po ang may problema. So, iniisip ko, wala po akong ginagawang mali, no? Wala po akong ginagawang mali sa kanya o sa kanila. So, di ko deserve yung mga pambabash nila. Kaya nagtanong ko kay Kuya Bal, no? Ganyan.
Wala naman po akong video clips dyan, di ba? Wala po dyan mga comments. Hindi nyo po nakikita dyan ng mga comments ko na paninira. Wala po kayo makikita dyan ng mga live stream ko, no? Or mga vlogs ko na may paninira sa kapwa vlogger or kapwa or sa mga reactors or sa mga ibang viewers natin, di ba mga kalingap? Wala po. Kasi nga, nasanay po ako na walang kaaway din. Kasi sarap sa feeling mga kalingap, no? Kung wala kang yung puro lang, puro positive lang lahat, no? Wala kang kaaway, wala kang yun nga po, hindi okay lahat mga kalingap. Kaya kanina napanood ko yung live ni Kuya Bal. Kaya sana kung mayroon mang problema, no, mayroon mang problema kasi nga minsan tayo mga kalingap, unaware tayo, no, it means para sa kanila is mali po yun, no, mali talaga, pero hindi ka aware, no, unaware ka, hindi mo namamalayan na mali pala yung ginagawa mo. Kung may ganyan man nangyayari sa akin, no, or ginagawa ko, free akong message, no? Free ka dito sa akin, mag-PM sa messenger ko, or kung hindi man ako dito sa messenger ko, no? Pwede kang mag-live dyan once, twice, no? Kasi pinapanood ko din naman yan, no? Kahit di ako nag-comment, pinapanood ko din yan. Pero pag, halimbawa, ginagawa ka ng ginagawa ka ng pulutan, every live, ganyan. Puro topic, ikaw na lang. Makakatanong, ano po mga kalingap, mukhang matatanong po yung sarili mo, may ginawa ba akong mali, ganyan, di ba? May kasalanan ba ako? Kasi kung meron, syempre ako yung mag-a-adjust, no? Babaguhin ko yung maling ginagawa ko. Pero kung wala mga kalingap, no? Syempre hindi na yan pwede, no? No, kahit ganito, kahit hindi ka nagsasalita, no? Okay lang sa kanila, no? Okay lang sa kanila. Iniisip nila, okay lang kasi nga hindi ka nagre-react, no? Hindi ka nagre-rebat. Yan ang iniisip nila. Kaya, ayun, no? Sana maging masaya sila sa ginagawa nila mga kalingap, no? Sana makakatulong tayo sa kanilang content, no? Sa kanilang views, no? Charity yan din po yung ginagawa natin. At least matutulungan natin sa kanilang views. Kung di man lang kailangan ng pera, no? Sabihin nila, di ko kailangan ng views, ganyan. Pero bakit ako tinatambel? Or bakit ako yung tinatopic? No? Yun lang po ang tanong ko. Yun lang po ang isang tanong ko mga kalingap. Ano bang problema? Sana po masagot, no? Masagot ng maayos. Kung ano po ako nagtanong sa inyo, no? Professionally nagtanong, di ba? Maging professional ka ding sumagot. Kasi yun lang naman yung hinihingi ko mga kalingap, no? Kasi yung halimbawa nagre-react ka or nagre-react ka, no? Halimbawa nagre-react tapos puro ganyan, yung unprofessionally, no? Alam mo yun, yung mga ganyang mga words na talagang ang pangit pakinggan. Sorry kasi hindi po ako ganyan din, no? Hindi ako ganyan na makipag-usap din, no? Or makipag-rebat. Kasi hindi po kami sinanay niyan, no? Kami pamilya, magkapatid. Hindi kami sanay sa mga ganyan, no? Kasi nabuhay kami doon sa probinsya, simpleng pamumuhay lang, no? Simpleng buhay lang doon. Napakapayapa, no? Siyempre, pinasok ko po itong pag-YouTube, no? Para masustain yung pangailangan ng pamilya ko. Kaya ngayon, ako yung inaasahan. Alam naman po yan ang mostly ng mga viewers natin and maging si Kuya Bal. Ako yung lahat-lahat, no? Ako yung tumatayong magulang, no? Doon sa bahay, lahat-lahat. Kasi yung ate namin na pinakapanganay, siya yung may magandang trabaho, teacher, pero may pamilya na, may sariling pamilya na. Yun ang mama ni baby girl. So, pag may pamilya na, syempre, hindi na pwede makasupport sa
family talaga, no? Kina mama, papa. So, mas pinili ko po itong pag-YouTube, no? Kasi, yun nga po, makakatulong ako sa pamilya ko. No? At the same time, makakatulong din. Mas marami po akong matutulong. Punta ako dito, no? Para mas makilala, no? Para mas lumaki yung, yung channel ko. Hindi ko naman po pinabayaan yung sa beneficiaries ko sa Malala. Kasi, every month, nagpapadala po ako. Papanood niyo po yan sa mga uploads ko. No? Kaya, ayun, no, salamat din po, no, kasi may nababasa din po kanina, yun nga, sabi niya na, uuwi na daw, ganyan, uuwi na. Siyempre, uuwi po ako, no, ilang araw na lang, huwag mo, hintayin mo lang po kasi uuwi po ako sa amin. Bakit ba kailangan? Bakit ba, pinipilit niyo po? Guys, nakita natin si Ruel, no, na talagang makita natin dito sa bata na ito, kay Ruel, na hindi po siya mahilig mag-live para pag-usapan ang mga issue. Kung di na po talaga, iniisip po talaga ni Ruel kung kinakailangan ko na talagang umupo at mag-live para pag-usapan tong issue once and for all para matapos na. Di po ba? Yun ang ni Ruel. Kaya, ito na sa mga basher dyan na nakikita ko sa mga live, no? Nakikita ko sa mga live na kung sinong mga nag-live at nakikita ko sa mga comment. Kasi sa mga nagla-live na iba, nanonood din naman tayo, pero hindi po tayo nagko-comment nga. Nakikita natin, no, na ito na ang kasagutan sa mga kino-comment nyo na bakit si Ruel o Malalag hindi nagsasalita, takot ba sa mga viewers? Di po ba? Kung sino ka man nag-comment na yan, alam mo kung sino ka. Di po ba? Hindi si Ruel takot harap sa inyo ng mga basher. Si Ruel ay isang matinong tao, matawag nating isang professional na tao dahil isa itong guro. No? Si Ruel hindi basta-basta magsalita hanggat wala po siyang makunti lang ang naririnig niya, wala po siyang katibayan. Ayaw niya kasing maki-issue sa mga kaguluhan. Diba? Pero pagdating ng araw na kinakailangan na talaga niya magsalita siya para once and for all matapos at maintindihan niyo ng mga basher. Yan nga guys, dyan, no, nakita natin dyan sa kanyang live na tinatanong ni Ruel. Actually, sabi ni Ruel about kay Kuya Bal na live ay hindi naman ako actually nagsumbong, kundi nagtanong lamang si Ruel kay Kuya Bal kung ano ba talaga ang problema sa kanya? May nagawa ba siyang kasalanan? Bakit ganun na lang siya basta pag i-content at ganun na lang ang mga basher pag nag-comment? Di po ba? Yun ang tanong ni Ruel dyan. Na, ayun sinasabi niya na kung mayroon kayong ayaw sa kanya, yun nga, maliwanag ang pagkasabi ni Ruel na kung mayroon kayong ayaw sa kanya, i-reach out niyo siya. Reach out niyo siya sa kanyang FB page or sa kanyang messenger. No? I-reach out niyo sa dyan. Dahil sumasagot po si Ruel pag talaga kayo ay may gustong iparating sa kanya, sasagutin niya po kayo. Hindi po okay, sabi ni Ruel nga, tama yun. Kung hindi niyo siya ma-reach out, masabi niyo siguro na napaka-importante talaga na kailangan sagutin kayo ni Ruel. Okay, mag-live. Mag-live po tayo. Pero yun nga, tama yung sabi ni Ruel, mag-live tayo 1 beses, 2 beses, enough. Hindi yung araw-araw siya ang i-content nyo. Kasi, yun nga, nakita natin dito sa live na ito ni Ruel, ayan, nakita natin sa likuran natin, no? Ang live na yan ni Ruel, ay very professional po siyang nagsalita dyan. At nakita natin dyan, no, dahil from the start and the end, nandun tayo sa live na yan, nakita ko dyan yung mga viewers, dahil sa host, napaka-professional magsalita, hindi siya nagmumura, hindi nang aalipusta, wala kang makikitang panghusga din, hindi siya nanguhusga, wala ka rin nakitang mga ganong komento sa baba. Napaka-good vibes, napakaganda ng mga comment dyan sa baba. Ang tanong ni Ruel dyan, ano ba ang nagawa niyang kasalanan sa inyo?
Ano bang naging ayaw nyo sa kanya? Diba? Yun nga sabi ni Ruel, sabihin nyo sa akin kung anong nakita nyo mali sa akin, anong ayaw nyo sa akin. Ako ang mag-adjust. Diba? Yun ang sabi niya, ako ang mag-adjust. Huwag lang nyo siyang i-content na araw-araw, halos siya ang content nyo. Yun nga, nasabi pa dyan ni Ruel, no, na sinabi nila, hindi nila kailangan ng views. Pero bakit ako ang thumbnail palagi? Diba yun ang ano? Guys, ito ako, sinasabi ko lang dito kung anong narinig ko kagabi kay Ruel, yun ang sinasabi ko rin. Dahil alam para sa atin, alam na rin natin kung sino yan. Alam namin kung sino ka ang nagko-content kay Ruel, pero sana ay masabi ko lang, matablan ka na ng hiya. Masabi ko lang na sana ay matapisan man lang ng kunti ng kapal ang pagmumukha mo. No? Sobrang kapal na kasi na feeling na talaga parang hindi ko lang masabi. Ewan ko lang. Kasi wala tayong nakitang mali kay Ruel. Okay? Nandyan, yan nga, sinabi din ni Ruel, si Kuya Bal ang nagpapunta sa kanya dito sa Daet para dito mag-charity. Para matulungan ang kanyang channel para lumaki. Dali yun nga, ang sabi ni Ruel, sa kanila magkapatid, bali siya na ngayon ang tumatayo na breadwinner, no? Dahil nga, yun nga, ang panganay nila, ang ate niya, ay meron ng sariling pamilya, yung mama ni baby girl. Siyempre may pamilya na yun, hindi na yun pwedeng asahan. Alam naman natin, pag tayo ay may pamilya na sa buhay natin, hindi tayo maasahan ng ating magulang. Dahil siyempre may pamilya din tayong bubuhayin. Di po ba? Makabigay tayo, siguro hindi na 100% talaga na kita natin maibigay natin. Dahil may sarili na tayong pamilya. Tama po yun. Kaya yun nga ang sabi ni Ruel na ang pinili niya ay ang mag-vlog, mag-charity vlog. Dahil sa gusto niyang tumulong sa kanyang pamilya. Dahil siya ang inaasahan na nga. So, ano po ba ang problema? Bakit nyo pinapauwi? Bakit po ba kayo nagagalit kay Ruel? Or bakit po ba kailangan nyong i-compare si Ruel kay Kalinga Prab? Diba? Alam nyo, itong magpinsan, hindi po sila nagkukumpit sa isa't isa. Kung makita natin, makita nyo lang pag silang nagsama-sama magpipinsan, si Kalinga Prab, si Ruel at si Kalinga Dan, na miss din nilang magpipinsan ng magbanding sa isa't isa. Di ba? Kaso nga lang, dahil ngayon lang sa kanilang trabaho, pag-charity, sobrang busy. Halos hindi sila magkita-kita na magpamilya. Hindi sila magkita-kita na magpipinsan. So sana maintindihan po natin ito, my dear basher ng Rochelle, no? Mga basher. Sana maintindihan nyo ito bago kayo mag-comment. Hindi nyo po kasi sila kilala. Kung kilala nyo sila, hindi kayo makapag-comment na ganyan. Huwag po porket may mga iniidolo tayo, huwag naman po tayo manira ng mga taong wala namang ginawang masama sa atin. Di po ba? Huwag po tayo manira dahil hindi po maganda ang naninira po tayo sa mga taong wala namang ginawang masama sa atin. At doon pa rin, no, yun nga, nag-comment, nakita na rin natin na, nakita ko na, sa bagay ito ay na-reactionan na rin ni Bupil Vlog. Nakita ko na ni-reactionan niya ni Bupil Vlog, no, about doon sa comment doon sa live. Na-reactionan na yun ni Ronnie Bupil at nakita ko, tinamnail pa ni Bupil yung, tawag nito, screenshot sa comment, no. Masabi ko guys, hindi po totoo yan. Walang katotohanan po na sa screenshot na yun nakita natin. Yun nga ay na-screenshot sa comment mo doon sa isang live. Hindi po yun hindi mo na ma-deny. Nagkamali po kayo doon, no? Dahil una, si Ruel, hindi totoo na pag maliit ang inyong binigay ay hindi kayo pinapansin. No? Para kasi nandun yung para porque daw maliit ang binibigay ng sponsor, hindi daw namamansin, hindi binibigyan ng pansin. Yun nga daw, nag-iyaw-iyaw pa daw sila Kuya Bal, hindi man lang daw sila pinapansin. Tama, sabi ko, si Ruel, kahit na 50 pesos lang ang iyong ibinigay, isinend para ibigay dun sa kanyang beneficiary, ay talagang ino-honored ni Ruel
binabanggit niya sa kanyang vlog. Hindi po yan totoo na hindi ni Ruel binibigyan ng pansin. Di po ba? At isa pa, sabihin mo na hindi kayo napapansin dahil yun nga nag-iyaw-iyaw kayo, no? Nag-iyaw-iyaw kayo. Alam natin, napunta siya ng diet, no? Yung nag-iyaw-iyaw, hindi man lang daw namamansin si Ruel. Siguro naintindihan nyo rin na pagdating ni Ruel galing ng Baguio ay sobrang busy si Ruel dahil nang dumating siya, nasa Baguio pa lang si Ruel ay mayroon ng text sa kanya yung kanyang pinagkakatiwalaan doon sa Mercedes, doon kina Tatay Romulo at kay Nanay Emma, na yun nga, si Tatay Romulo ay hindi na maganda ang sitwasyon. At ayun nga, nang dumating nga si Ruel sa daet dyan, ay nawala na nga si Tatay Romulo. Hindi na nila naabutan. Diba? Sana naintindihan nyo po, dahil kung nanood kayo kay Ruel sa kanyang mga vlog, naiintindihan nyo kung hindi kayo napapansin dahil alam naman natin si Ruel sa araw ng mga yun, sobrang busy. Kailangan niya takbuhin ang kanyang beneficiary doon sa Mercedes kina Tatay Romulo. Malayo yun. At kailangan niyang takbuhin din ang kanyang pabahay dito kay Just Ivan. Huwag po tayo mag-conclude kaagad. Huwag tayo mag-isip. Ano bang kailangan? Nakita naman, di ba? Nang nasa Baguio, may mga pictures kayo. Nagpa-pictures naman si Ruel sa'yo. In-entertain ka naman niya. Pero syempre, dahil nang sa diet na, ay meron po siya mga inaasikaso na napaka-importante. Huwag naman po tayo sana magpaka-importante din, ano? Dahil syempre, nandyan tayo, pumunta tayo ng diet ay para makipag-collab sa mga kalingap dyan, kina Kuya Bal, kina Kalingap Rab or kay Ruel. Pero si Ruel hindi naman nagkulang. Pinagbigyan naman po kayo ni Ruel nang nasa Baguio pa lang kayo. Siyempre nasa dait na dyan, sana naintindihan na po natin na sobrang busy po sa dyan. Busy po siya sa kanyang mga beneficiaries, lalo na may isa sa beneficiaries na namatay. Di po ba? Sobrang busy po siya, kailangan niyang tumakbo, ganito, kunin yung padala ng mga sponsors, kailangan niya pumunta sa mga ganito, mga ganyan. Kaya sana wag naman po tayo magbigay ng maling impresyon sa kanya. Dahil hindi niyo po siya kilala. Di po ba? Sana ito ay magiging lesson learned sa bawat isa sa atin. Wag po tayo masyadong balat sibuyas kaagad. Na kunting ano lang, hindi tayo napansin, medyo para tayong bata na inagawan ng chupon. Di po ba? Kaya sana lahat to guys, yung masabi ko dito nga, yung sinasabi nga ni Ruel ulit, kung anong ayaw nyo sa kanya, may hindi kayo nagustuhan sa kanya, ay sabihin nyo lang sa kanya. Reach out nyo siya sa messenger niya or sa FB page niya. Di po ba? At doon, okay, tapos na tayo doon. Dito tayo guys, sa sinabi nga ni Ruel about sa kanyang mga reactors, about kay Michelle Japina. Yun nga, namili si Ruel sa kanyang mga reactors, at yun, medyo hinihold yun ni Kuya, no? Tapos yun nga, naibalik din naman, na parang kumbaga, kinalatis muna ni Kuya kung talagang totoo ba talaga kayo na gusto nyo talagang mag-reaction na without, ano tawag to, agenda. Diba? Yes, masabi ko kung bakit without agenda. Alam ko po yung mga reactors kasi ni Ruel. Hindi po nagpabaya din sa mga pabahay ni Ruel. No? Pasensya po sa makasamahan ko reactors dito ni Ruel. Pasensya po ko ito ay ilabas ko na, no? Alam ko po na sila ay may mga binibigay. Malalaki po ang kanilang ding ambag sa pabahay ni Ruel. Tumutulong po sila. Hindi po sila para lang nag-reaction sa mga hindi po sila to, no? Mga reactors ni Ruel. Hindi po sila nag-reaction kay Ruel para sa pakilig ni Ruel, no? Para lang kumita, para bumiral. Nagbabalik po sila kay Ruel sa pabahay ni Ruel. May isa pong mga group dyan na laging binabanggit ni Ruel na itong grupo ganito, pero hindi binabanggit ang pangalan, no? Group po yan ng reactors ni Ruel na siyang nag-ambag
sa pabahay ni Ruel. Kaya sana maging clear po to sa ating lahat mga kalingap. Dahil sana matawa na po. Wag na po yung parang kasi para kumbaga yung reactors ni Ruel parang ang iba kasi parang ang tingin parang ewan parang putok sa putok. Pasensya po, pero yun lang po kasi ako talaga gusto ko po maging transparent sa isa't isa sa atin. Transparent lang po tayo. No, dahil maging fair po tayo sa bawat isa. No, at ganun din dito kay Michelle. Hindi nga si Michelle nabanggit, yun nga sinabi nga ni Ruel, no, ay wala si Michelle Japina sa mga reactors ko. Kaya ang sabi nga ni Ruel, ang mingi ng paumanhin na sana ay gumawa na lang ng ibang content, wag na siyang i-content, wag sila ni Rochelle i-thumbnail, kasi hindi rin naman talaga maganda, Michelle, na thumbnail mo si Ruel o malalag si Rochelle yung maglangga, pero ang laman ng iyong content pagtitira sa kanyang uncle, pagtitira kay Kuya Bal. Kung hindi si Kuya Bal, ititirain mo si Ate Edna. Di po ba? Hindi po yung maganda. At yun po, ito po, pakinggan nyo po, no? Ito po ang ibig kong sabihin, mga basher dyan, mga nagko-comment doon sa aking last na reaction. Bakit daw nagbigay lang daw si Michelle? Bakit daw naging kasalanan pa? Bakit? Tapos may comment pa kayo na dapat lang siyang ibas kasi tumanggap siya. Bakit kailangan ibas si Rochelle dahil tumanggap? Alam ba ni Rochelle na yung pera na yon ay galing sa pambalahura? Siguro na sabihin natin si Michelle, kahit na siguro si Rochelle hindi nanonood kay Michelle, di po ba? Kaya wala siyang alam. At that time na yun ang nagbigay si Michelle ng pera kay Lorne, hindi niya pa yung tinitira si Kuya Bal. Nang nagbigay ng pera yun, hindi niya pa tinitira si Kuya Bal. Alam natin, October to November, papasok ng November, doon na talaga hindi tinantanan ni Michelle Japina si Kuya Bal. Nagrabe na ang kanyang mga thumbnail. Kaya sana maintindihan ng mga sumusuporta pa rin, no, sa kay Michelle. Huwag niyo akong takutin sa mga sa mga comment nyo. Si Ate Yoli puno ng takot ito, alam nyo. Huwag niyo akong takutin. Ilongga ako. No? Ilongga ako. Tandaan nyo yan, hindi niyo ako matatakot sa mga sinasabi nyo. Dahil dito magsasalita ako, kung magsasalita ako ng totoo at na kung anong alalam ko. Di po ba? Si Michelle, bakit? Wala naman talaga. Ito, nagpasalamat ako na si Ruel o Malalag ay nag-live at nasabi na nga niya na yan na si Michelle Japina ay wala sa kanyang reactors. Kasi nakakairita na rin eh. Reaction siya na reaction kung ano-ano pinagsasabi niya. Wala naman siya sa reactors ni Ruel. Di po ba? At tama lang yan. At tama lang yun talaga na nagsalita na si Ruel para matapos na sa kahibangan. Hindi na umapaw. Tingnan mo nga lang ngayon. Di ba? Anong nangyari? Si Rochelle, anong sabi niya? Anong sabi niya doon? Ako sinulat ko ang sinabi niya sa live niya. Maliit na bagay lang. Anong sabi mo, Michelle? Maliit na bagay lang daw ang pag-upload niya sa video ng pagbigay ng pera kay Rochelle na galing sa kanya. Pag-upload ng video ni Lorne TV na pagbigay ng pera kay Rochelle na galing kay Michelle. Kunting bagay lang yun para kay Rochelle. Para kay Michelle. Kunting bagay lang yun para sa kanya. Kunting bagay lang sa'yo na balahurain ng mga bashers si Rochelle. So, dito, mga Rochelle, mga nagmamahal sa Rochelle, nagmamahal kay Rochelle at kay Ruel. Para sa inyo ba yung pagbabalahura, pagsisiksi kay Rochelle, kunting bagay lang? Dahil yun ang sabi ni Japina, kunting bagay lang daw yun. Bakit kaagad binigyan ng mga ganong issue? Kasi wala sa puso mo, Japina, ang mag-care sa kapwa mo. Kasi kung totoong mahal mo si Rochelle, totoong pagbigay mo yun ng 5K para pang allowance niya, inisip mo sana na hindi ko to palabasin itong video na ito dahil pinangako ko ito kay Lorne TV, kay Ate Lorne, na hindi ko ipapalabas, for souvenir ko lang ito kay Langga. Dapat ang pinangako mo ay pinanghawakan mo. Pero hindi, sanay ka
magpalabas ng mga sekreto pag ikaw ay naiipit na. Ginawa mo na yan dati sa best friend mo. Nasa kay Tina Cano. Diba ba? Ginawa mo na yan noon. Kaya, ito masabi natin, ay grabe. Kasi may mga nililista ko eh. Yung pag sinabi niya, nagbigay siya, di ba si Rochelle ang binigyan mo ng si Rochelle ang binigyan mo ng 5K para kamo pang allowance dahil naaawa ka sa bata? O sige, sabihin natin, time na yun na nagbigay ka kay Rochelle ay hindi pa si Rochelle nagsasahod sa YouTube. Pero bakit ngayon sa live mo lumalabas, sinasabi mo nagbigay ka ng pera kay Ruel at hindi ka ino-honored na sponsor? Kung i-compare mo sarili mo na sponsor ng mga matinong sponsor ni Ruel, ang mga sponsored ni Ruel, mga sponsored na ito ni Ruel, Rochelle Canada Team Squad 2023, mga matinong tao. Rochelle OFW, mga matinong tao. Rochelle Fanatic Worldwide, matitinong tao. Hindi gaya mo. Kaya wag mong igaya ang sarili mo, wag mo i-compare ang sarili mo sa kanila. Di ba? Kaya ito, maraming salamat na rin na ito ay naisapi na nga ni Ruel na si Michelle ay hindi niya reactors. Pero sana ito ngayon. Ito lang pakatandaan natin mga nagmamahal sa Rochelle. Maliit ba na bagay ang iba si Rochelle dahil dun sa kanyang pinalabas? Kasi alam mo ba, Japina, yung pagpalabas mo ng video na yon na binidyo ni Lorne, na pagbigay yung sabi according kay Lorne na pinakiusap mo sa kanya na videoan si Rochelle dahil for souvenir. Ang pagpalabas, alam mo ba yung ibig sabihin sa pagpalabas mo na yon, ng video na yon? Pinapalabas mo lang doon na okay lang na magbalahura ka sa kalingap, especially kay Kuya Bal, kay Ate Edna, kasi nagbibigay ka ng pera kay Rochelle. Di ba? Yun ang punto doon. Yun ang kinagagalit at yun ang reason kung bakit si Lorne TV ay na-terminate. Dahil lumalabas doon na nagsuhol ka kay Rochelle para libre kang mambalahura kay Kuya Bal. Di po ba? At ngayon si Rochelle ay nadadamay na walang kaalam-alam. Nababas ng mga tao na walang kaalam-alam. Tapos ngayon sabihin mo na kunting bagay lang yun. Pero ano ngayon, dahil binanatan ka ni Red Noveno at ni Lorne na ngayon, pinagtutulungan ka ng mag-asawa, ngayon balik ka tawag kay Kuya Bal? Di ba dati BSM ka na? Ano pang post mo yun sa post mo sa community mo na maraming nasira si Kuya Bal ng mga tao? Maraming sinira. Ang bilis mo naman magka-amnesia, nakalimutan mo lahat yun, mga binitawan mo kay Kuya. Ngayon, dahil binanatan ka ni Lorne at saka ni Red Noveno, Kuya Bal na ulit? O baka sa sunod naman, ano naman yan? Kaya, ito guys, ito makita natin, no? Kasi sa akin lang dito, no? Sana ay maisip natin lahat na ito nga si Ruel ay talagang nagsalita rin. Ito alam natin na si Ruel nagsalita na yan, nag-live na yan, dahil nga dito si Rochelle ay talagang dinadawit na. Nadadawit sa ginawa nito ni Japina. So ngayon dito sa inyo ay nasa inyo yan kung ano ang inyong gagawin. Tama po ba yan? Nasabihin na maliit na bagay lang ang mabas si Rochelle. Ay, grabe. Nakakaloka ka, Michelle. At baka sabihin mo mamaya naman, at sabihin nyo naman, mga basher dyan, bakit sabihin nyo naman, pinagtutulungan-tulungan siya, ha? Tanong nyo sa sarili niya, tanong nyo muna sa sarili niya, at kayo din, itanong nyo, bakit lahat halos siya ang kinukontent? Tama ba? Balahurain mo ang founder ng Kalingap na walang ginawa sina Kuya Bal ay magtulong lamang. Yun lang. At sana ito ang masabi ko bago tayo dito mag-end, guys. Medyo napahaba na tayo.
Sana masabi ko lang, no, dahil dito sa pagsalita naman ni Ruel, alam natin na sa bawat salita ni Ruel, nag-e-end ang kaguluhan. Diba? Sana dito sa pagsalita ni Ruel, maintindihan natin lahat ng mga viewers na hindi natin kailangan siyang ibas at alam natin kung sino dapat talaga ang ating suportahan. Diba? Huwag po tayo magpadala sa mga matamis na dila. Diba? Huwag po tayo magpadala sa mga ganon. Ang importante, nakita natin ang kanilang mga gawa, ang mga resulta ng kanilang pagtulong. Di po ba? Yun lang ang pinaka-importante. Importante dito, ang pamilya ng Matubang, kung saan ay talagang sila ang pinagmulan ng mga pabahay na ito. Na kung saan ay ginagawa ni Ruel ang lahat na mapakita ang replika ng kanyang uncle sa kanyang buhay din. Di ba? Kung paano nagsisikap si Kalinga Prab. Tingnan natin ang mga ni Kalinga Prab. Wala silang pinipili. Si Kalinga Prab, sige, ilan na ba ang mga ni Kalinga Prab? Yung kanyang scholar. Ito po mga totoong charity vlogger. Kaya wag po tayo, warang para sa atin ay hindi po sila karapat-dapat na ibas. Hindi sila karapat-dapat, hindi po nila deserving na makatanggap ng mga panlait. Yun lang, guys. So, sana ito ay makatatak sa isip natin na huwag po tayo magpagamit sa mga taong nanggagamit sa atin. Dahil yun na nga, lumabas na rin kanina sa bunganga niya, no? Sa kanyang live na nagamit niya nga ang Rochelle. Kaya, thank you so much, guys. Sana maisip niyo lahat. Makita niyo lahat kung sino talaga ang totoo, no? Makita natin lahat na talaga patuloy tayo na magsuporta sa mga project ni Ruel dahil alam natin maraming mga plano ang mga supporters, ang mga sponsored ni Ruel sa kanyang mga tinutulungan. So, supportan po natin at huwag po tayo, guys, mag-skip ng ads sa kanilang video upload. Video upload ni Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna's Vlog, Kalinga Prab, and of course, si Ruel of Malalag and Richelle Morales Vlog. At please lang, guys, spare nyo na si Richelle sa mga pambabas. Huwag po. Maawa kayo sa kanya. Nag-aaral po. Mahirap na maapektuhan ang kanyang pag-aaral. Di po ba? So, thank you so much and God bless everyone. Mag-ingat po kayong lahat kahit saan man po kayong bansa. Mag-ingat po tayo mga kapwa ko OFW at ganoon din po sa ating mga kababayan sa Pilipinas. Thank you so much and God bless everyone. Bye!